Ito ho, yung reklamo impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice. Nagdesisyon na. Isa Vendaño Umali, detalye. Isa? Isa, Ayusin konting lang. pihit lamang para sa iyong signal. Go ahead, Isa Vendaño Umali sa Flash Report. Okay, Isa, go. Yes, sir. Superadyo Flash Report! Balikan ho natin ang flash report ni Isa Avendaño Umali mula po sa Kamara. Isa? Sufficient in grounds ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ay nagpatuloy itong pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay nga ng dalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Dahil nadeklara ng sufficient in grounds yung dalawang impeachment complaint, ito na rin yung magiging hudyat ng tinatawag na proper or hearing proper. Kanina sa kanyang opening statement, sinabi ni Batangas Representative Jervy Luistro, ang chairperson ng komite, na ang ginawa nila ngayon ay hindi pa paglilitis at ang sentro ay yung sagot ng Vice Presidente ukol sa mga reklamo laban sa kanya dahil kung mabigataan niya ang mga paratang dapat malinaw ang paliwanag. Ayon pa kay Luistro, yung ginawa nila ngayon ay pagtukoy kung may sapat bang grounds o batayan para ituloy ang proseso ng impeachment. Ibig sabihin, hindi pa ito yung talagang pag-uhusga, kundi pagbibigay katwiran at tiningnan kung may dahilan ba para magpatuloy yung impeachment laban sa Vice Presidente. Hindi rin sila bumalik doon sa tinatawag na square one o hindi na inulit yung mga nagawa na ng mga komite sa mga nakalipas na pagdinig nila at sa halip ay sinuri yung mga naging sagot ng Vice Presidente sa mga reklamo. Kanina rin binigyan din ni Luistro na hindi nila minamadali ang proseso pero hindi rin pinipigilan. Una nang dineklarang sufficient in form at substance yung Saballa et al. At Cabrera impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Balikan lamang natin yung mga aligasyon laban sa kanya, pagbabanta sa buhay ng presidente at iba pang opisyal, hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa SAL and requirements, panunuhol at maling paggamit ng confidential funds. At kanina bago nagkaroon ng botohan ay nagkaroon din ng manifestations yung ilang mga endorsers ng dalawang impeachment complaint at kanilang binanggit or tinuligsa nila partikular yung tinatawag na non-answer ni Vice President Duterte doon sa kanyang answer ad cautelam doon sa naging reply nga doon sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Isa, Kaya anong naging may botohan na nangyari, tama? Yes, yan yung pagtukoy kung sufficient in grounds. Okay, Doon sa ikatlong impeachment, ang nagmotion niyan na pagbotohan na ay si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, habang doon sa ikaapat na impeachment, ang nagmotion naman ay si House Deputy Speaker Janet Garin. Ngayon naman, batay dito sa aking monitor, ay sinuspindi na itong pagdinig ng Justice Committee. Inaasahan na magsasagawa ng press conference si Justice Committee Chairperson Jervy Luistro para ipaliwanag kung ano yung mga susunod pang mangyayari kasi merong ilabas na mga petsa kung kailan magsasagawa ng pagdinig ang Justice Panel. Dahil kagabi rin Orly at Lala ay inaprubahan ng Kamara yung resolusyon na kahit naka-session break yung Kamara dahil nga bibigyan daan nila yung Semana Santa ay magsasagawa pa rin ng hearings itong Justice Committee. Okay, para sa simpleng case pa natin mga tagapakinig, paano ba yung pangyayari ngayon ikumpara doon sa tinatalakay yung sufficiency in substance ng impeachment complaint? May pagkakaiba ba yan sa pagtukoy nitong parang laman na grounds sa impeachment complaint? Oo. Batay na rin sa nabanggit mo, doon sa sufficiency in substance, ang tinukoy doon ay kung talaga bang may sapat na laman yung dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At yung ginawang pagtalakay ngayon, yung kung sufficient in grounds ba yung impeachment complaints laban sa Vice Presidente ay kung nararapat ba na ipagpatuloy pa yung impeachment process laban sa Vice Presidente. At gaya nga nung nabanggit ko kanina, nagkaroon naman
manifestations, yung mga endorsers at kanilang sinabi na yung mga nung binigyan ng pagkakataon ng Vice Presidente na makapagpaliwanag, depensa ang kanyang sarili dun sa mga aligasyon laban sa kanya ay walang tinukoy or walang sagot talaga ang Vice Presidente. So Orly at Lala, babalikan ko kayo, magsasagwalan ng press conference dito ang mga miyembro ng Justice Committee. Balik sa inyong dalawa. Super Radio Flash Report! Ito ang Super Balita sa Tanghali Nationwide! At tabayan po follow-up ni Isa Avendaño Umali sa report na yan. Super Radio DZWB Flash Report! Tanggapan ng COMELEC na nag-imbestiga kay Senador Rodante Marcoleta, walang nakitang election offense laban sa senador. Report mula kay Manny Vargas. Manny? Inadapt o inaprobahan ng Commission on Bank, ng Commission on Elections ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department kaugnay sa kanilang isagawang fact-finding investigation laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay ito sa hindi niya pagdedeklara ng kontribusyon sa naginamit niya noong nakalipas na eleksyon. Kabilang nga sa tinanggap ng Commission on Bank ng ay ang pag-terminate o pagtapos na sa pagsisiyasat dahil sa wala umunong nakitang ebidensya na nagpapakitang may paglabag o may nagawang election offense ang mambabatas. Sa halip ay tinanggap nila ang ikalawang rekomendasyon ng PFAD at ito ay yung paghahain ng reklamong election offense sa Law Department laban naman sa tatlong natukoy na contributor ng senador. Yan ay sina Michael Tan Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray na dulot na rin ng kabigon umano nila na makapaghain ng kanilang report of contribution na sa loob naman ng 30 araw makalipas ang naganap na botohan. Kaugnay nito ay inatasan ng COMELEC and Bank ang kanilang Law Department at ang PIFADO, itong Political Finance and Affairs Department, na agad na ipatupad ang resolusyon na inaprubahan lamang ngayon na umaga ng Commission on Elections. Hindi naman pumirma o hindi naman bumoto itong si COMELEC Chairman Erwin Garcia na nauna nang nagpasabi na siya ay mag-inhibit sa anumang magiging aksyon ng komisyon dulot na rin ng kanyang naging relasyon o kanyang naging ugnayan sa partikular na sa inimbestigahan na si Senador Marcoleta. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report! DZWB Flash Report! Pagpapatupad ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Pinasususpinde ni Pangulong Bongbong Marcos. Flash report hatid sa atin ni Tuesday New Tuesday. Inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation na suspindihin muna ang nakatakdasan ng fare hike o pagtaas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Pangulong Marcos sa pinakabagong video message na kanyang ipinadala sa media, nakita daw nga niya na magsisimula na sana yung pagpapatupad ng taas pasahe. Pero sa palagay daw niya ay hindi ito napapanahon dahil sa kinakaharap nating mga mahirap na sitwasyon, dulot pa rin ng patuloy na krisis sa gitnang silangan. Dahil dito ay sinabi ng Pangulo, nasa gitna tayo ng mahirap na sitwasyon, bagaman kailangan at patuloy ang pag-alalay sa mga driver ng pampasaherong transportasyon, gayon din naman sa mga pasahero at sa mga manggagawa at estudyante na gumagamit ng transport system. Pero wag naman daw mag-alala sa mga transport worker dahil mamadaliin at dadagdagan ang mga tulong at suportan ay binibigay sa kanila. Inutusan na rin niya ang Department of Transportation na simulan ang libreng sakay sa buong Pilipinas. Pwede raw gamitin ito bawas gasto sa pang-araw-araw. Gayon din ay magpapatupad daw ng diskwento sa MRT, pasahe sa MRT at sa LRT. Bukod pa doon sa mga toll road na nagutos na rin daw siya na magpatupad ng diskwento para mas maliit ang babayaran sa mga motorista na gumagamit ng toll roads. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang maramdaman ng mga tao na suportado sila ng gobyerno sa panahong ito na hirap ang lahat. Ako si Tuesday Sad New ng GMA Super Radio DZWB.
dapat totoo. Maraming salamat, Tuesday New. Super Radio, DZWB, Last Report!